performance natin, no? Kung tayo mabait, tayo nagsisimba, tayo nabinyagan, o ano paman, ang kaligtasan po ay nakadepende sa ginawa na ni Jesus Christ, sa kanyang kamatayan at kanyang muli pagkabuhay. Ngayon, ganoon din naman yung ating pananatiling ligtas. No? Akala nung iba, naligtas sa pananampalataya at mananatiling ligtas mamagitan ng mabuting gawa. Tayo po yung mananatiling ligtas dahil po sa ginawa ni Jesus Christ. At napakaganda po ng awit, paalala sa atin na kapag tayo Kristiyano, ang ating destiny ay tiyak na. Nothing sa mundo na to ang pwedeng magbago sa sa destiny ng mga believers. Ang ating wakas ay, and glorified I too shall be, sabi nung kanta. Tayo po'y luluwalhatiin, ibig sabihin, bibigyan tayo ng Panginoon ng katawan na hindi na nasisira para makapaglingkod tayo sa Kanya na walang hanggan na walang kapaguran. Bibigyan niya tayo ng puso na wala ng kasalanan para tayo makapaglingkod sa Kanya ng walang anumang pumipigil sa atin. No? So kung tayo Kristiyano, walang hirap sa mundo na to ang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay natin. Walang bagyo, kahit si Pepito, ang makakasira sa plano ng Panginoon sa buhay natin. Bago pa tayo magpatuloy, gusto ko lang humingi ng paumanin. Ako po yung na late sa ating church service. Alam niyo naman po yung garahe ng aming sasakyan ay malayo sa aming tinitirhan. Ang papunta na po ako doon sa kalagitnaan ng biyahe sa garahe, na-realize ko na iwanan ko yung susi. So, kaya po nahuli po kami. Dati po, matagal na panahon na, papunta rin ako sa garahe, sobrang makakalimutin ako. Punta ako sa garahe, na-realize ko, wala pa pala kaming kotse noong time na yan. Minsan talaga ganun makakalimutin. But we thank the Lord, tayo po ay nandito. Kami sa leadership, nag-isip kami, ano ba gagawin natin? But hindi pa naman grabe sa atin at wala tayong Sunday school. Alam ko, malungkot kayo lahat. At baka iba sa inyo ma-depress ng sobra dahil wala tayong Sunday school. Pero gusto natin makauwi. Gusto natin sumamba sa Panginoon, pero gusto rin natin mag-iingat. Meron tayong online service mamaya po, 2:30, muna. Wait for the announcement. Wait for the announcement. Kung gawin pa rin ba natin 2:30 or later. So, we'll see. But aking mga kaibigan na pastor sa Bicol, kahapon pa lang, wala pa yung bagyo, may storm, may surge na sila sa dagat. Ibig sabihin, malakas ang hangin. Next year, Lord willing, ang aking family ay invited sa Catanduanes, pag-speak sa church anniversary. Doon naglandfall ang bagyo. At super typhoon. Mga kapatid, 200 plus kilometers per hour. Hindi biro yun. But tayo nagkakagulo dito, pero ang Diyos hindi naman naguguluhan. Nasa trono pa rin ang Panginoon, kontrolado niya ang lahat. Walang out of control sa Panginoon. Kahit yung mga sitwasyon na ganito, nasa kamay ng Diyos. Okay, yun po yung unang sermon natin. Ngayon sa pangalawa, tayo po tumayong lahat, babasahin natin ang 1 Corinthians chapter 7. Meron tayong ilang verses dito na babasahin. Una muna yung unang 2 verses, and then tatalon tayo sa verse 32 hanggang 35 because meron tayong paksa na gusto natin maging focus ngayon. This is now officially the beginning of our family month. Medyo na-atrasado because of our missions month and may mga kailangan tayong ibigyan pansin sa church. So this will be extended hanggang mid-December. Okay? So family month tayo ngayon. Focus natin ay sa isang particular group within our family at yun po yung ating mga singles. Walang pinanganak na married na. Lahat tayo nagsimula single. So, tignan natin verses 1 and 2 at samahan niyo po ako magbasa. Lahat basahin po natin. Lahat po Simula sa verse number 1, handa, basa. Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit dahil sa mga nangyayaring paikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Verse 32, nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ng Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mabibigyan kasiyahan ang kanyang asawa. At ang kanyang pansin ay nahahati
ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa sa mga bagay ng Panginoon upang siya ay maging banal sa katawan at espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa sa mga bagay ng sanlibutan kung paano niya bibigyang kasiyahan ng kanyang asawa. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong kabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo, kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagabal. Ayan. Palayan po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin ho tayo. Panginoon, salamat po at kami po yung mag-aaral po muli ng iyong salita. Kami po ay nangangailangan, Panginoon, ng tulong mula sa iyo. Buksan mo po ang aming mga mata upang makita namin ang mga kagilagilalas na bagay mula sa iyong kautusan. At nawa ito po yung aming maunawaan at malaman namin paano po ito sa buhay. At tulungan niyo po ako sa aking pangaral, O Diyos. Mangusap po kayo sa amin. In Jesus' name, Amen. Ako po na po tayo. Naranasan niyo na po ba na sa mga medyo hindi na bata, nakipagkita kayo sa mga kaibigan niyo ng high school or college? O kaya naman, ikaw na bata pa, naka-witness ka ng ganito, pinapakilala sa iyo yung mga anak nila. O ito nga pala yung anak ko. Siya ngayon, ay may asawa na siya at alam mo, meron na akong 2 apo dyan. O ito naman si ganito, alam mo ito, pangasawa, 2 years ago pa lang ito nag-asawa. At talagang yan anak ko. Yung bunso ko, hanggang ngayon wala pang asawa eh. Wala pang asawa hanggang ngayon, kaya ganun lang. Nakarinig na kayong ganung usapan? Kapag ganoon, parang ang tingin ng mga tao sa pagiging single ay nasa waiting list ka pa, wala ka pa talaga sa totoo. Parang nasa part ka ng buhay mo na hindi masyadong importante. Eto ba, napakinggan nyo na? Sinasabi minsan na, habang binata ka, habang dalaga ka, magpakasaya ka. Gawin mo na lahat ng gusto mo. Pagka ikaw nag-asawa na, dyan magtino ka na. Narinig yun na yun. Alam nyo, yun naman ay pananaw sa pagiging single na parang panahon ng kalayawan. Nakukuha niyo po? Parang panahon na, sige, gawin mo na lahat, tsaka na magseryoso sa buhay. Parang okay lang magkasala, kasi single ka pa naman. Alam niyo po, mga minamahal, kapag tinignan natin ang sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging single, pagiging unmarried, siya pala, pag sinabing unmarried, hindi lang yan yung mga hindi pa nag-aasawa. Kasama din dyan ang mga biyudo at biyuda. Diba? Unmarried. So ito po, makikita nating teaching sa Bible natin pagkasaluhan. Yan po natin. Na yung pong singleness, unang-una, ito'y regalo ng Diyos sa iyo. Regalo ng Diyos yan. Singleness is a God-given season, panahon ng buhay. Pastor, anong gawin namin dyan? Serve the Lord and mamuhay sa kabanalan. It is the time of unprecedented sana na service kasi marami tayong time at purity. Ang pagiging single ay panahon mula sa Diyos upang maglingkod, di upang magkasala. Tignan natin ito. Sa 1 Corinthians chapter 7, ito po yung nakalaan sa aklat na ito para sa topic ng marriage at kasama na rin yung mga single. Pastor, bakit naman pinag-uusapan binanggit ni Pablo iyan sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto? Tignan niyo po yung verse 1. Tignan ho natin yung verse 1. Sinabi diyan, ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo. Okay. So bakit dinidiscuss ni Paul ito sa kanila? Kasi meron silang sinulat kay Paul patungkol dito. Meron silang mga tanong kay Paul tungkol sa pagiging single. Or sa marriage. Ngayon, ano kaya yung kanilang tinanong? Well, malalaman natin yung base sa mga sinabi ni Paul. Pero sa verse 1, napakalaki ng clue natin. Na iba-ibang interpretation minsan dito, pero napansin niyo po yung pagkatapos ng salitang ninyo, napansin niyo may quotation mark? Nakita niyo?
Mabuti para sa lalaki ay huwag gumipo sa babae. Tanong, sino nagsabi niyan? Well, ang isang interpretation, yan ay sinabi ni Paul. Kanyang opinion, kanyang teaching. Well, iba yun ang paniniwala, pero alam niyo ba na it is very possible na iyan ang isa sa mga concern ng mga taga-Korinto. Na sinabi, na ito'y mga salita nila, na sinabi nila sa sulat ni Paul na wala tayong kopya, na mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Na bago natin ituloy itong discussion na ito, bigay ko na yung first point natin. No? Ang first point natin, ikaw ba ay single? Ito ang unang message ng Panginoon sa iyo from God's Word. Be pure. Beware of immorality. Manatiling dalisay. Mag-ingat sa immoralidad, sexual immorality. Now, siguro iba sa inyo nagsabi, Pastor, paano yan? Hindi naman ako single, may asawa na ako. Di ba? Well, ito po ay instruction sa atin ng Panginoon para ma-encourage din natin yung po mga single at malaman natin kung anong ipagpe-pray natin sa kanila. No? Di ba ba? Ang assumption natin, nagpe-pray tayo para sa isa't isa. Ano po, yun ang ating assumption. Nawawala tayo sa online. Oh, ayan. May part na nawala. Lagot tayo. Sige, di bale. Okay, dali lang po Nisip ko i-record ko yung voice dito Na-record mo yung voice. Ayan. Talagang si Barry Jason, Boy Scout talaga. No? Na-record niya. Salamat, brad. Kasi ina-upload natin yan sa Spotify. No? Sa mga hindi nakakalam, may Spotify podcast channel, ang PLBC. So, yun. PLBC Pulpit, Promise ng Baptist Church of Malabon yata. O PLBC Pulpit Ministry. Parang ganun. Hanapin yun na lang. Dahil dyan, nakalimutan ko yung sasabihin. Okay. So, kung tayo ay hindi naman single, ito ang instruction sa atin on how to pray for them and maybe someday along the way, how to counsel them. No? Hindi sila ng payo sa inyo. Magkakaroon kayo ng mga anak, Lord willing, o may kami mga anak kayo na papasibol, magabayan natin sila. Ano? Okay, sige po. So, ito po ay, balik tayo sa text natin, yung mga bagay na mababasa natin, ay ang dahilan nito, ay dahil nagtanong sila. Ano ang kanilang naging pananaw ay, tignan natin, yung pong verse 2. Ayan. Verse 1. Tungkol sa mga bagay na sinulat nyo, ano ba yung sinulat nila? Example, sinabi nila, mabuti para sa isang lalaki, huwag humipo sa babae. Okay? Ngayon pag-usapan natin, ano ba yung sasabi nila, huwag humipo sa babae? Ano? Yung word na touch. Ano? May mga salita na merong literal na kahulugan, meron din namang hindi literal. Di ba? May mga ganon. So, ito po ay touch. Ito po ay tumutukoy sa physical na relasyon. Sexual relationship. Ano? At ito pong touch ay tinatawag natin na sa figure of speech, euphemism. No? Parang yung salitang, ang tawag dito, yung ginagawang malumanay, yung isang salitang mabigat. Di ba? Kapag magbabalita ka na namatay na yung mahal na sa buhay, anong sabihin mo? Patay na yung tatay mo. Ganun ba sasabihin mo? Sasabihin mo, di ba, sasabihin ako sa iyo, wala na si, di ba, ganun tayong salita, wala na si, gumagamit tayo ng soft term sa isang bagay na loaded, sa isang bagay na, isang word na mabigat. Kaya, halimbawa, paano mo sabihin sa isang tao na matanda na siya? Baka ma-offend siya, di ba? Tanda ka na. Pwede sabihin na matured na siya sa edad. Pwede sabihin na siya ay nasa golden years. Mga ganun, di ba? So, yun ang example nun. So, this is a reference to sexual immorality. Okay? How do we know this? Kasi alam niyo yung word na yan, word na ginamit dyan, ay ginamit din sa labas ng Bible. At ang pagkakagamit niyan sa labas ng Bible, yung expression na touching a woman, it refers to physical intimacy, sexual relationship. At meron tayong example nito sa Old Testament. Tingnan niyo po, Proverbs 6:28. Ang context nito ay tungkol sa adultery. Tingnan niyo mabuti. Subaybay tayo. Verse 28. Sa nagbabagang uling, maglalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapaso? Anong sagot niyo ron?
Pwede ba maglakad sa uling na hindi ka mapaso? Hindi. Mapapasok ka talaga dyan. Okay, what's the point of bringing that up? Verse 29, gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa, adultery. Gayon ang sumisiping sa kapwa ng kanyang kapwa. Sino mang, nakita niyo po ito? Sino mang ano? Humipo. Sa kanya ay hindi maaari walang parusa. Okay? So ano yung ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin po noon ay pinagpapantay dito yung salitang sumiping sa humipo. Nakopo nyo, para hindi masyadong mabigat ang dating. So, ibig sabihin pala, ang sinasabi pala nito mga taong ito, tarong nila ni Paul, sabi nila kay Paul, mas maganda pala na wag na magkaroon ng physical relationship at ang ibig din sabihin nila ron, mag-asawa. Wag na tayo mag-asawa. Bakit pa sila humantong sa ganitong kaisipan? Well, marahil siguro dahil sa mga paalala sa kanila ni Pablo na mag-ingat sa sexual immorality. At isa rin po doon mga kapatid, alam niyo po, ang Korinto ay, tignan niyo sa dictionary, sa encyclopedia, ang Korinto po ay kilala sa pagiging immoral na syudad. Sa sobrang immoral nila, bahagi ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, meron silang mga temple prostitute. Prostitution, sexual immorality ay part ng kanilang worship. Anong klase nga, sobrang baba ng morality ng lugar na ito. Ngayon, natuturuan sila, kaya nagkakaroon sila ngayon ng parang overreaction. Adi, para palang hindi na lang gawin niyang bagay na yan. Ngayon, ang problema rin dito, paano yung mga may asawa na, di ba? Kaya naisip din nila siguro na wag na lang magsiping, hindi na kailangan yon kasi masama pala yan. Yun na kanila naging kanilang marahil conclusion na mas mabuti pang wag magkaroon ng physical intimacy at mag-asawa kasi baka magkasalalan tayo. Yung kanilang iniisip. Ngayon, ano kaya ang sinabi ni Pablo? Well, kung babasahin po natin ang mga bagay na ito, alam niyo po mga kapatid, makikita natin na sangayon siya doon. Sangayon si Paul doon. Pero, bibigyan po niya ng, tawag dito, paliwanag. Limitasyon. Nabibigyan niya ng kwalifikasyon, limitation. Yung kanyang pagsangayon. Ayan. Kasi mamaya mababasa natin, verse 7, verse 8, verses 26 to 27, na kaya po niya inirekomenda na wag na lang mag-asawa muna dahil meron pong kakaibang sitwasyon sa lugar ng Korinto. Marahil mabigat na persecution na basta ang sitwasyon nila ron ay magiging mahirap para sa iyo na magkaroon ng pamilya kaysa single ka na harapin mo yung pag-uusig. Mamaya pag-usapan natin yan. So, okay si Paul doon, pero meron siyang mga limitasyon. Okay? So, ibig niya sabihin na mabuti minsan at mas dapat natin piliin na wag nang mag-asawa at wag nang magkaroon ng physical na relasyon. May mga pagkakataon gano'n. Yun ang sinasabi ni Paul. Pero, ibig sabihin din nun, may mga pagkakataon na okay din naman yung mag-asawa. Parang yun normal eh. Pero dahil sa pagkakataon na meron sila sitwasyon, sabi ni Paul, maring wag muna. Sige, tignan natin ha. Sa next verse, makikita natin dito yung limitasyon na sinabi ni Pablo. Okay? So kung naalala niyo sa verse 1, di ba, kinote niya yung sinabi na mabuti sa isang lalaki ang hindi humipo sa isang babae. So, sangayon siya ron, pero nagbigay siya ng limitasyon. Verse 2, subalit. Parang sinabi niya, okay, sige, sinabi niya yan, okay yan sa akin, pero, subalit, dahil sa mga nangyayari paikiapid. Okay. Paikiapid, ito po ay sexual sin ng mga hindi mag-asawa. Immoralidad. Sexual immorality. Ang tawag ano ba doon? Paikiapid, ibawi sa pangalo niya. Pangalo niya sa asawa yun. Paikiapid. Minsan, di ba po, yung mga hindi na mag-asawa, ginagawa nila yung gawain pa mga asawa, mga ganyan. Yung po immoralidad. Sabi rito, dahil sa mga nangyayari paikiapid. Okay, sige, payag ako, okay yun, na minsan, di na okay talaga na huwag mag-asawa at umiwas sa physical relationship. Pero, dahil sa mga nangyayari paikiapid, immorality,
Ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa. Nakita niyo po? At ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So sinabi po ni Paul na, okay, sige. Minsan, lalo sa sitwasyon nyo, baka maganda na wag muna mag-asawa at umiwas din sa physical intimacy. Pero may nangyayari immoralidad. Ibig sabihin, nagkakaroon ng physical na relasyon, hindi naman sila, para mga single, premarital sex, mga gano'n na nangyari. So dahil sa ganyan, sabi diyan, magsipag-asawa na lang. Mas maganda na magsipag-asawa kayo. So ano po ang makikita natin dito? Sinabi ni Paul na magsipag-asawa kayo kesa mahulog kayo sa paikiapid. Okay. Ibig sabihin, ito po yung point A natin. Ibig sabihin, ang physical na relasyon sa labas ng marriage, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yan po ay kasalanan. Yan po ay immoralidad sa paningin ng Diyos. Pwede tawagin ng iba na, pagiging moderno, o kanya naman ay, ano pa man tawag, pero mga kapatid, ito po ay kasalanan sa Diyos. Premarital sex outside marriage, ay kasalanan. So bilang isang single person, isa sa dapat na priority ng mga wala pang asawa ay ingatan ang kanilang purity. Ang purity ay hindi na po pinapahalagahan halos sa mundo natin. Naalala ko, merong isang artista, babae. Hindi ko nabanggitin yung pangalan. Ini-interview siya. Totoo ba na ikaw ay nakikipag-live-in kay ganito? Hindi niya sinabing, oo, hindi. Ito ang sagot niya. Sabi niya, 2020 na ngayon. Hindi na pinag-uusapan yung mga ganyan. Ano ibig niyan sabihin? Tanggap na yan ngayon. Ba't tatanong mo pa? Diba, dami nang gumagawa niyan. Hindi na dapat na gulat kung may gumagawa niyan. Kita nyo? Minsan nagugulat ako sa mga nakakausap ko na mga unbeliever. Ang pananaw nila ay nagli-live-in sila, tapos nasabi nila, kasi pastor, sinusubukan muna namin kung compatible kami. Para lang maganda pakinggan, kasi ayaw nila magkamali. Pero mali na nga yun. Mali po yun. Mga single, ang single life, huwag kayong magpadala sa sinasabi ng sanlibutan. Habang single ka, tikman mo lahat, gawin mo lahat. Pag nag-asawa ka, diyan ka magtino. Hindi po yan galing sa salita ng Diyos. Single life is not a time to sin. Hindi po mga kapatid. At kasama din po ang mga balo. Sabi, pastor, matanda na kami. Sabi ng iba, kalabaw lang ang tumatanda. Hindi natin masabi. Di ba? Kailangan mag-ingat. Ang mga babaeng balo, mga lalaking balo. Kailangan di mag-ingat. Bilang mga believers, ganito po, bilang mga Kristiyano, yung ating pagbabatayan kung ano tama o mali, ay hindi yung tanggap ng marami, kung hindi kung ano sinabi ng Diyos. Ulitin natin. Yung pagbabatayan natin sa buhay, kung ano po ang tama o mali, hindi nakasalalay sa dami ng naniniwala, sa majority, kung hindi sa kung anong sinabi ng Diyos. Kahit kung anong sinabi ng Diyos, kahit walang maniwala dyan, yun ang totoo. Kaya mga minamahal, mga kapatid, kung kayo Kristiyano, huwag nyo ikahiya na kayo'y tumitindig sa salita ng Diyos. I cannot imagine ng pressure kapag ikaw ay nasa isang secular work or secular college or school. Yung pressure na tumindig ka bilang Kristiyano, iba, igigiit ng sanlibutan ang kanyang pananaw. Molde kasi yan eh. Gusto tayong hubugin ng sanlibutan. Kaya nga sabi sa Romans chapter 12 verse 2,
and be not conformed to this world. Huwag kayong pumayag na ang filosofiya, kaisipan ng sanlibutan, ang inyong at ang ating pairalin sa buhay natin. Huwag natin ikahiya na tayo tumitindig sa salita ng Diyos. Huwag tayong sumunod sa mga taong hindi ginagalang si Jesus. Huwag tayong maniwala at sumunod sa mga taong inahamak ang kanyang salita. Huwag ka ring maniwala sa isang Kristiyano na hindi naman sumusunod sa Bible kasi merong ganon. May ganon. Minsan, alam nyo, ako sa buhay ko, minsan yung mga sobrang pangit na payo galing sa kapwa Kristiyano. Nung ako'y mabata-bata pa, hindi ko lang masabi sa inyo kung ano yung pinayo sa akin. Hindi ibig sabihin Kristiyano, tama na ang payo. Tignan natin kung galing sa Bible. Minsan nga mas delikado pa yun eh. Kasi Christian naman siya eh. Bakit siya ginagawa niya yun? Ang batayan natin, hindi yung ginagawa ng tao, kundi yung sinabi ng Diyos. Ano po? So, huwag tayong mahiya, na tumindig sa salita ng Diyos. Sa mga pananaw sa buhay, alam mo kung bakit? Kasi kung Kristiyano ka, tinanggap mo na yung sinabi ng Bible para mapunta sa langit. Di ba? Tinanggap mo na na maligtas ka not by good works, not by church membership, not by keeping the law, but only by Jesus Christ, by grace through faith alone, Christ alone, grace alone, faith alone. Tinanggap mo na Alam niyo ba, lahat ng reliyon sa mundo, yun ang pagkakaiba. Sa atin, si Jesus Christ lang ang way, grace alone, faith alone, Christ alone. Sa iba, good works, based on merits. Lahat na pagsamahin mo, yun ang kanilang tinuturo. Tinanggap mo na yung gospel Ngayon ka pa mahihiyang manindigan sa salita ng Diyos. Gayon yung pinaka-mabigat na teaching ng Bible, tinanggap mo na Naniwala kang daling ka ng salita ng Diyos sa langit, di ba? Adi, maniwala ka rin na kaya kang i-guide nito as you navigate life in this world. Alam nyo, huwag kayo kumuha ng courtship standard. Ano yun? Pag ako nagkaroon ng relasyon, ganito. Huwag kayong kumuha ng standard sa napapanood yun sa TV. Ano ba tayo mga kapatid? Sa Bible, nung naligtas tayo, sa God's Word tayo bumatay. Tapos sa buhay natin, sa TV tayo, ang ibig ko sabihin, mas mapamanood ng mga love story, pastor, sumabang kiligin paminsan-minsan, pastor. Well, pwede kasi maka-impluwensya. Ano yung pinapasok nyo sa isip nyo? May impluwensya sa inyo. May impluwensya sa inyo. Kaya hanggat maaari, mag-ingat kayo. Hindi ko alam kung uso pa yung mga pocketbooks kasi may mga dyan. Yung romance, akala mo book of romance binabasa, iba pala spelling, romance. O iba naman, experience, karanasan ng iba. Ginawa nila Alam niyo, dati, nagturo kami ng Bible study sa mga young people. Topic naman na, alam niyo, okay, mag-asawa ng unbeliever. Narinig doon tita. Hindi niyo kilala to. Huwag niyo nang isipin kung sino yun. Hindi niyo kilala to. Lumapit sa akin, tita, pastor, okay naman yung mag-asawa ng unbeliever. Sabi ko ba, bakit mo naisip yan? Kasi ako, nag-asawa ako, unbeliever, okay naman kami. Sabi ko sa kanya. So dahil ginawa mo, okay na. So ang batayan natin kung anong ginawa mo, okay. Ang batayan ba natin, resulta? Hindi Ang batayan natin kung tama o mali ang isang bagay, salita ng Diyos. Sobrang nadismaya talaga ako. Siya ang nagsabi sa amin mag-Bible study kami doon sa kanyang mga pamangkin. Tapos sasabihin niya gano'n. Ang kanyang sinasabi, basta okay naman, ang tawag doon pragmatism, result-based. Minsan pag sunod mo sa Panginoon, mahirapan ka Di ba? Hindi naman pag sumunod ka sa Panginoon, ginhawa ang buhay mo. Ginawa sa langit pa yung ginhawa, hindi dito. Huwag natin isipin na pag sumunod ka sa Panginoon, walang problema, walang bagyo sa buhay. Di totoo yun. Next year, mag-series tayo about persecution. Ano sinasabi ng Bible sa persecution? Makita nyo, ang buhay ng Kristiyano, totoo namang masayang tunay. Pero maraming pagsubok. Maraming pagsubok. Bira. Wag tayong bumatay po mga kapatid sa sinasabi ng iba. Tingin tayo sa Bible. Tingin sa Bible.
Alam nyo, mga single, kung nais natin na maging pure, ang labanan sa isip yan. Opo. Sabi ng kasabihan, battles are won. Napapanalo na ito, battles are won before they are fought. Ibig sabihin, kapag isinuko mo na sa isip mo, kapag tinawid mo na sa isip mo, yung linya mula sa kabanalan patungo sa imoralidad, pagkakataon na lang hihintay, gagawin mo na yan. Susunod na yung katawan. Lahat ng kasalanan galing sa puso. Opo. Alam nyo, sana lang minsan masama ko kayo, pero siguro hindi dapat. Sa mga pagkakataon, I had to counsel ang mga tao, mga kabataan, o kahit minsan di kabataan, nahulog sa immorality. Isa sa mga tinatanong ko, nanood kang pornography? Nanood ka bang pornography? Wala niyo ako ng sagot. Halos walang sablay. Opo, pastor. Kasi pinuno ng basura ang isip. Nagkaroon ng pagkakataon, gagawin niya talaga yun. Gagawin niya. Kaya kayong mga single, at actually, hindi lang single, tayong lahat, wag po tayong mag-isip na akala natin, manood tayo ng basura, tapos ang lalabas na sa buhay natin, kabanalan. Mga kapatid, kapag pinuno natin ng kalaswaan ng isip natin, pagkakataon na lang inihintay, gagawin natin yan. Nalala niyo sinabi ng Bible, be sober, be vigilant. Bakit tayo dapat maging mapagmatsyag at gising? Sapagkat ang ating kaaway, para siyang leon na umuungal, naghihintay na masisilo. Nag-aantay ng right timing. So kapag tayo po'y nanood ng pornography, o yan man, binabasa natin, pinakikinggan natin, o nanonood tayo, kahit yung mga tinatawag nila na soft porn, pag nanonood tayo niyan, sineset up natin ang sarili natin sa pagbagsak. It's only a matter of time. Babagsak tayo. Mga magulang, huwag niyong payagan ng inyong mga anak na solohin nila ang screen. High school man yan, o mas bata. And even college students, there has to be accountability. Tablet ko to tablet mo yan, pero akong magulang mo. Bilang magulang, meron akong otoridad at pananagutan na ikaw ay gabayan. No? Kaya mga young people, huwag kayong maglilihim sa inyong mga magulang. Ba't nililihim natin? Minsan may kasalanan kaya tayo naglilihim. Huwag ganoon. Mga magulang, mahal kayo niya, nais ang inyong kabutihan, gagabayan kayo sa Panginoon. Kung kayo ay nahuli, magpasalamat kayo sa Panginoon kasi yan ay biyaya ng Diyos para huwag kayong magpatuloy, huwag tayong magpatuloy. Kaya mga parents, alam nyo, kontrolin nyo po ang inyong mga anak sa gadget. At hindi nyo dapat sila inababayaan na nasa gadget sila at wala silang supervision. Ngayon, isa pang application. Marami tayong application dito. Pero tatapusin natin itong message na to. Di ba sinabi ko po sa inyo, paano tinukoy ni Paul ang physical relationship? Gumamit siya ng isang salita. Anong ginamit niya? Touch. Do not, for it is good for a man not to touch a woman. Sinabi doon. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin na, paano pastor kung matutumba na siya? Bawal lang hawakan. Pagka bababa kami ng, kunyari, mga bangka, di ba? Kami sa kalayang alalayan, not to touch a woman, bala ka dyan tumalon. Well, we know na ang point ni Paul doon is physical intimacy. Yun ang point niya. Ba't sinabing touch? This is it, Kasi yung physical na relasyon, it involves, and I dare say, it begins with touch. Kaya mag-ingat, kayong mga may tinatawag na Meralco. Alam niyo ba yung Meralco? Kuryente. May kuryente yan Pastor, single ako, hindi ko alam yun. Huwag mo muna alamin. Baka makakuryente ka. Yung ibig ko sabihin meron yung satisfaction. May satisfaction yun
Una-una, nagsisimula sa daliri, holding fingers lang, ganyan. Maya hindi na makokontento. Maya-maya, Hindi lahat ng touch ay mali. Kasi pag alalay, mahulog, Pero may dahilan kung bakit ginamit yung touch to refer to sexual to sexual relation. Alam mo, yung masarap na feeling ay parang bagyo. Sa ngayon, maganda ang panahon. Pero baka sa ilang minuto lang, dilubyo na. Yung masarap na pakiramdam na, ganito pala ang feeling ng pwedeng magbago para pumunta sa last. Sinful sexual desire. Huwag mong sabihing iba ka. Kasi si David nahulog sa ganyan. Si Solomon, wisest person, nahulog sa ganyan. Huwag mong sabihing iba ka. Huwag natin sabihing iba tayo. Kaya tayo, iniwasan natin, mga kabataan, pakinggan nyo ito, ha. Walang dahilan na hawakan natin ang isa't isa. Yung babae ka, hawak ka sa lalaki, maliban na lang kung in danger ang buhay mo. O kaya naman ikaw ay lalaki, hawak ka sa babae. Huwag natin gagawin yan. Meron tayong tinatawag na ano ba yan? Ilang inches? 6-inch rule, Wala naman sa Bible yon. Pero, I think it's a good guideline, na huwag tayong magkaroon ng intimacy kung hindi naman tayo mag-asawa. So, mga ladies, mag-ingat tayo. Pastor, may tiwala naman ako sa kanya. Sa Diablo, huwag tayo magtiwala sa Diablo kasi pwede tayo maisahan yan. Mga lalaki, mag-ingat tayo. Tayo po ay huwag humipo. Kasi yung simpleng ganyan ay pwede magsimula na yung moralidad. Pastor, parang sobra naman. Yun ang sabi ng Bible. Connected yung touch sa sexual immorality. Pangalawa, sa panahon natin, sobrang rampant, sobrang laganap ang immorality. Kita niyo may mga bahay minsan, di ba, ang taas ng bakod. May mga bubog pa, may barbed wire, may CCTV. Ba't ganun? Pero sa ibang bansa, wala kang bakuran wala kang pader. Ba't ganun? Kasi mas mahigpit ang security kapag mas mataas ang risk. Di ba? Kapag mas maraming magnanakaw, kapag maraming nananakawan, maraming krimen, edi mas iingatan mo. Ganon din dito. Basta ba't parang mahigpit tayo? Mga kapatid, nasa mundo tayo ngayon na lahat ng tignan mo may immoralidad. Kaya kailangan gawin nating mas mahirap para sa ating sarili na mahulog tayo sa kasalanan ganito. Tulungan tayo. Verse 2, sabi sa verse 2, subalit, dahil sa mga nangyayaring paigapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Alam nyo ba na ang marriage, ito po ay isang way para tulungan tayo ng Panginoon na mamuhay ng dalisay, na mamuhay na makadiyos. For many of us, ang isang paraan ng Diyos to help us live a godly life ay through marriage. Yun ang karaniwan nangyayari, statistically, marriage. So, point B, gusto ko lang bigyan pansin, point B, marriage is one of God's provisions against immorality. Opo. Kasi nga, alam naman natin, sinabi kanina, na physical relationship outside marriage, that is immorality. Sino ba ang nag-create sa atin na meron tayong sexual desire? Ang Diyos. Walang masama doon. Magiging masama iyon kapag iyon ay sinatisfy natin labas sa disenyo at kalooban ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, it should be satisfied within the bonds of marriage. Yun ang disenyo ng Panginoon. Ngayon, sinabi rin sa verses 8 and 9, tignan natin, same chapter pa rin tayo. 1 Corinthians 7,
chapter 7, 8, and 9. Subalit sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng balo. Okay. So, pareha single yon, walang asawa, tsaka widow o widow. Mabuti sa kanila kung sila yung mananatiling gaya ko. Ibig sabihin, at this time, single si Paul. Ano? But knowing what we know about Paul, it's most likely siya may asawa dati. Dahil sa kanyang posisyon sa among the Jewish people. Marahil na byuda siya rito. Maybe. Ano. Pero at this time, wala siyang asawa. Sabi niya, sa mga walang asawa, mga single at mga nabyuda, ako, sana maging kagaya, mabuti sa kanila na sila manatiling gaya ko, na manatiling single. Okay? So, yun ay, hindi iyon na batas na lahat kayo wag mag-asawa. Kung hindi yun ay in-express ni Paul, practically speaking, yun ang practical na gawin. No, because meron mabigat na persecution sa kanila. Pero tingnan niyo po yung verse 9. Sabi niya, ngunit kung sila'y, sino yung sila'y? Yung mga walang asawa at mga widow. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ibig sabihin, self-control nila, mamahina, ay dapat silang magsipag-asawa. Sapagkat mas mabuti pang mag-asawa kaysa mag-alab ang pagnanasa. Ano? At ito'y isatisfy sa maling paraan. Alright? So, maybe in verse 9, more directly referring sa mga widows. Ano? And it assumes na sex outside marriage is immorality. So sabi ni Paul, sana kung kayo single, sa panahon natin ngayon, sitwasyon natin, mas maganda kung wag na kayo mag-asawa. Pero kung magkakasala lang kayo, mag-asawa na lang kayo. Yun ang ibig niya sabihin. Ano? Sa marriage po, di ba, yung iba, sinasabi ng iba, looking forward sila sa marriage, ano, no, ito, usapang mature naman tayo dito. Kasi, hindi sila magkakasala if they engage sa physical relationship. Ano? Kaya iba, isa yun sa mga dahilan, but excited sila mag-asawa. Pero alam mo ba na, kapag nag-asawa ka, hindi lang ito, yung physical intimacy, hindi lang ito something permissible. It is something that is part of your responsibility. Hindi lang pwede mong gawin, kundi ito obligasyon mo sa asawa mo. Tingnan niyo po 1 Corinthians 7, 3-5. So mga married, kayo naman konti ang focus dito. Sabi, dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang kanyang karapatan nito. Gayon din naman ng babae sa kanyang asawa. Ano tinutukoy dito? Yung kanilang katawan. No? Verse 4, sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa, at gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Ano? Huwag pagkaita ng isa't isa, maliban kung pagkasunduan ng ilang panahon upang maiukol ang sarili sa pananalangin. At pagkatapos ay muli kayo magsama. Ibig sabihin, yung iba minsan because of prayer, they abstain muna sa physical relationship for quite some time. But sabi ni Paul, kung gawin niyo yan, pwede yung gawin niya, pero magsama kayo ulit. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. So pag nag-asawa, obligasyon ng bawat isang magbigay ng satisfaction sa isa't isa. Ngayon, kung kayo ay mag-asawa, wag ninyo ipagkait ang sarili nyo sa isa't isa. Minsan may mga dahilan tayo, kailangan din ng maunawaan. Pero generally speaking, kailangan wag ipagkait ng mag-asawa ang kanilang sarili sa isa't isa. Kasi bakit? Kasi pwedeng matukso yung iyong asawa na maganap sa iba. Hindi ko siya sabing tama yun, sige, maghanap ka ng iba, total, Kundi pwede kang maging bahagi doon. Kaya nga may marriage para masatisfy yung ganong desire na hindi nagkakasala. Tapos sa marriage, hindi niya gagawin. Nakuha nyo. Kaya ang mangyayari, maaaring matukso. Alam nyo, minsan yung iba, ginagawa yung paraan para makaganti. Hindi, baliwala ka na sa akin ngayon. Pero ngayon mag-asawa, it is not only something permissible, it is your obligation to each other. Ngayon, kung single ka, maghintay ka. Maghintay ka sa pabiyaya ng Panginoon.
Wala pa akong nakausap na naghintay na nagsisi. Lahat na naghintay, nakausap ko, sabi nga nung kasal nila Ron at Chi, it's worth the wait. Na naging masaya sila. At yung mga hindi naman naghintay, may regret. May regret. May pagsisisi. 1 Corinthians 7:6, sabi diyan, ngunit ito'y sinasabi ko bilang pag-ibigay, hindi isang utos. Ang ibig niyan sabihin diyan, maaari ang tinutukoy po niya diyan, yung temporarily maghiwalay muna kayo para mag-pray. Pwede niyong gawin yan, pero kung hindi niyo gagawin, okay din lang yun. Huwag na kayo magkaroon ng break, isabihin ng long season ng walang physical intimacy. Maaaring yun ang tinutukoy niya diyan. Sige, lagpasan na natin para mabilis. Verse 7, sabi niya, ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob, gift mula sa Diyos. Gusto ko sana, sa sitwasyon natin ngayon, huwag na kayo mag-asawa, yung mga walang asawa, yung mga nabiyuda. Huwag na tayo mag-asawa, manatili tayo sa sitwasyon natin. Yan sana ang gusto ko. Kaya lang, I also realize na mayroong kanya-kanyang regalo ang Diyos sa atin. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganito. Alright. So, again, sabi ko sa inyo, marahil si Paul, nabiyudo ito. At sa ngayon, single siya. Hindi niya ito sinasabi, gawin niyo lahat, huwag kayong mag-asawa. Hindi, practically speaking, ito, sa sitwasyon natin, ang pwede niyong gawin. Ngayon, ano yung sinuturo ko yung nakaloob? Nakita niyo ba niyo? Sinabi dyan, ang bawat tao ay merong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ano po yung tinutukoy niya dyan? Gift from God. Ang sabi ng iba, ay gift para pag ikaw ay single, para magtiis ka. Makontento ka sa kalagayan mo. At kapag ikaw naman ay married, kasi may gift din yung married, sabi dyan, ay yung bigyan ka ng Panginoon ng wisdom para kahit na busy ka, makapagpatuloy ka pa rin sa Panginoon. But I think the simplest explanation is that marriage at saka yung seasons of life na single ka ay parehas regalo ng Diyos. Okay? Yung singleness, hindi natin sinasabi singleness lang na single ka hanggang dumating ang Panginoon o kundi yung single ka kasi kapag wala ka asawa, single ka. Yun. O ikaw ay nabiyuda, single ka. Yung time na yan, regalo ng Diyos sa iyo. Kung papaano pinapahalagahan ng mga tao ang marriage, ganoon din dapat ang pagiging single. Point number 2. Anong gagawin mo bilang single? Diba? Una, be pure. Beware of sexual immorality. Number 2, be grateful. The season of singleness, parang maliata, of singleness. Sorry po, may ordon. The season of singleness is a gift from God. Huwag mong isipin na, wow, mapalad naman siya, may pamilya. No. Yung ikaw ngayon ay wala pang pamilya, that is a gift from God. Bigyan natin ng sub-point, Pahaba na ng pahaba yung mga points. Napansin ko nung ginagawa ko to. Point A. Singleness, ito ay hindi dapat tignan bilang mas mababa sa marriage. Ayan. Yung iba, akala, ang tingin sa pagiging single, waiting room. Waiting room bago ka makapasok sa marriage. Di ba? It's not just the real life. No, mga kapatid, no, hindi ganyan ang sinasabi ng, it is a gift from God. Yung iba, naghihintay sila sa greener pastures, sana marriage. Or mas mabuting kondisyon. Kung single ka, nandun ka na sa mabuting kondisyon because it is a gift from God. Magbibigay ba ang Diyos ng walang halaga? Never. Kung ikaw ay single, wala ka sa, sub kind of life. No. That is the life that God has given you. That is a gift from Him. Singles are not second-class believers. No.
Because both married believers and unmarried believers ay binigyan ng gift. It's a gift of marriage, gift of singleness. It is not a curse. Hindi sumpa na maging single ka. Kasi regalo ng Diyos yan. Far from us to describe ang gift of God as a curse. It is not something to be discouraged about. It is God's gift. Bigyan natin ng point B. So ito, we just want to stress this, Point B. Being single is as much as a valuable gift from God as marriage. Yung pagiging single, ito ay kasing halagang regalo ng Diyos kagaya ng marriage. It's the same. It is a gift from God. Sabi nung nabasa ko, basahin ko na lang para many find themselves in the grass is greener trap. Ibig sabihin, kumbaga para tayong mga baka, andito tayo ngayon sa kawan na to, parang mas maganda yung damo sa kabila. Minsan ganun ang isip natin, di ba? Parang mas maganda kung ganito ang aking buhay. Many find themselves in the grass is greener trap. Patibong yun. With single people wishing they were married, and married people wishing they were single. O sabi ko, sana may asawa ko. Alam niyo ba may asawa, sana single na lang ako. Pero alam niyo mga kapatid, kailangan tignan natin, kung ano ka, regalo ng Diyos sa'yo yan. Matuto tayo makontento. Bakit po, Pastor? Kasi yan yung marriage at singleness, parehas regalo ng Diyos yan. Again, singleness, yung season of life na single ka. It is a gift from God. Bigay sa'yo ng Diyos yan. Hindi lang dahil sa pastor, napakamalas ko naman. No. It is a gift of God. Both are God's gracious and precious gift. At guess what? Huwag mo nang antayin makapag-asawa ka para magpasalamat sa Diyos. Kasi pwede mong pasalamatan ng Diyos dahil single ka. Kasi regalo ng Diyos sa iyo yan. Application. Thank the Lord. It is His will for you. It is one of the gifts of God to you. Yung season of life na single ka, regalo sa iyo ng Diyos yan. Maybe someday you'll get married. That's another gift. But being a single itself is a gift of God. Hindi dahil single ka at iba married, mas mahal sila ng Diyos at ikaw ay hindi. Bakit? Kasi parehas lang naman kayong may gift. Parehas lang tayo may gift. He loves you and He has gifted you with something valuable. So, ang encouragement sa atin, be content. Alam nyo, kapag napakinggan ko lang to, napakaganda. Sana ma-encourage kayo. Na kapag single ka, bilang Kristiyano, ito ay opportunity mo para ipakita sa lahat na si Kristo ay sapat na sa akin. Minsan, ang marriage, romantic relationship, nagiging idol sa buhay. Just Josan. That's what we want to pursue. Yun ang gusto ko. Yun ang mahalaga sa akin. He or she is going to make me happy. Siya magbibigay sa akin ng satisfaction. It becomes an idol. But single ka, maybe wala kang asawa, wala pang asawa, sariling pamilya, pero by the grace of God, you can show that Christ is enough. Sabi nung kanta na choir, di ba? Complete in thee. Of course, that's talking about salvation, but I think that's applicable in everything. Because we have Jesus Christ, we're complete. It is something good for you. It is a gift. Di ba, pag nagbibigay ka ng regalo, kasi gusto mo na ibigyan ng something valuable, something na magagamit niya, magugustuhan niya. Di ba? Maliban na lang kung isa ka sa mga tao nagpapasa ng fruitcake sa Pasko. So, ang tanong, bakit good for you? In what way
singleness is a gift from God. How is this good for me? More specifically, paano ito mabuti sa akin spiritually? Well, sa verses 10 to 16, di natin titignan to, no? Paul begins to talk. Nagsimula si Paul makibanggitin ang topic ng marriage. Ay, mag-asawa na focus sa dyan, kaya laktawan na natin yan. Pwede niyong basahin next time. Or maybe next preaching, we will look into it. Pagdating sa verse 17, sabi niya, hayaan ang bawat isa ay mamuhay ayon sa tinalaga ng Panginoon sa kanya. Ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos. Ito ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Ibig sabihin, kung anong sitwasyon mo ngayon na naligtas ka, manatili ka dyan. Kung may asawa ka, yung asawa mo ayaw sumampalataya sa Panginoon, wag mo iwalayan. Remain. Kung ikaw ay naligtas bilang slave, sige, may chance ka to be free, then go. Pero huwag yun na maging focus mo. You can serve the Lord as a slave because you are a free man in Christ. Kung ikaw naman ay naligtas, hindi ka slave, then, that's fine. Kung ikaw ay naligtas bilang Hudyo, maglingkod ka sa Panginoon bilang Jew. Kung naligtas ka bilang Gentile, maglingkod ka sa Panginoon bilang Gentile. So verse 25, ang dinil dito ni Paul, ibang topic na. Tingnan niyo po, verse 25. Sino na ang paksa dyan? Nakita niyo verse 25. Ngayon, tungkol sa mga dalaga. Sa English, makakita niyo virgin. So the topic now has shifted. Ito sa mga taong hindi pa nag-asawa. Okay, ginamit ito, babae, dalaga, virgin. Those who have never been married. Okay, so kita niyo ang expectation niya na kapag ikaw ay walang asawa, dapat ikaw ay walang karanasan. Virgin, nakalagay dyan. Kaya mga kabataan, huwag kayong sa mga tukso-tukso, di ba? Ikaw na lang ang virgin dito, ikaw na lang walang karanasan. Ngayon? Yan ang kalooban ng Diyos. Sabi nga nung nabasa namin sa isang love dating and marriage study. Sabi nung tinutukso siya kasi siya lang walang karanasan. Sabi niya, ako, kung anong oras ko gustong maging kagaya nyo, madali lang sa akin. Pero kayo, hindi na kayo magiging kagaya ko. Binigay nyo na yung sarili nyo sa iba na hindi nyo na maasawa. Verse 25. Sabi niya, wala akong utos mula sa Panginoon. Ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro para masama to. Pula. Kuro-kuro mo yung sinasabi mo dyan. Tingnan mo na, Hindi yan sinasabi rito na, hindi na to part ng salita ng Diyos, ha? Hindi, ang sinasabi niya lang dito, walang direktang sinabi si Jesus Christ tungkol sa topic na to. Pastor, ba't sabi niya, opinion lang niya yan, kuro-kuro. Tingnan niyo po, tuloy natin. Ngunit ibinibigay ko ang aking kuro-kuro bilang isa na sa pamamagitan ng habag ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan. Okay. So, binibigay niya itong kanyang opinion, inspired opinion, guided by God opinion, kasi dinescribe niya ang sarili niya bilang trustworthy. Sino nang nagtitiwala sa kanya? Ang Panginoon. Ay, maliwanag po yun, ha? Hindi ito sabihin natin na salita lang ng tao yan. So, ibig sabihin, mayroong authority sa buhay natin ito. Verses 26-27. Sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, ayun na yung sinasabi ko sa inyo, Basahin niyo yung mga commentaries. Ginawa ko to eh. Ano ba yung present distress? Dami sinabi. Bandang uli, di natin alam kung ano yan. Dami sinabi ng mga books. Ba't ko pa sasabihin yun eh? Sasabihin ko na lang sa inyo. Hindi natin alam exactly kung ano ito, but it is probably referring sa isang sitwasyon, local situation sa mga taga-Korinto na magiging mahirap sa kanilang mamuhay nang merong kang asawa at mga anak kaysa single ka. Marahil, persecution. Okay? Hindi natin alam exactly, but they know sapagkat sila nakararanas niyan. At ang appeal ni Paul dito, practicality. Sabi sa verse 28, kasi di ba sinabi niya sa verse 27, di ba? Hindi pala natin nabase, Simulan ko po sa verse 26 ulit. Sa palagay ko, dahil sa kasalukuyang kagipitan, makakabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Kasama na rin doon, huwag ka na mag-asawa. Nakatali ka sa asawa, huwag mong sikaping mahiwalay. Ikaw ba ay malaya sa asawa?
huwag kang maghanap ng asawa. Dahil sa sitwasyon natin, sabi nga nila, pag bumabagyo, hindi yun ang magandang panahon para magpalit ka ng barko. Verse 28, ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, ay hindi ka naman magkakasala. So in other words, yung payo ni Pablo, huwag mo na kayo mag-asawa sa panahon natin ngayon. It is tawag ito, a preference for the sake of practicality. Mas practical, mahirapan kayo. Naisipin nyo, may gera, may anak kayo. Ang hirap kaya di ba? Labar de Josie, Sister Lona, magkagera ngayon dito, wag naman sana. May baby ka, paano? Kung single ka, medyo madali. Di ba? Medyo madali. Pero mahirap pa din. Pero medyo madali. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi siya nagkakasala, pwede naman gawin yun. Subalit ang mga tulad nila ay magkakaroon ng kahirapan, tulad ng mga may asawa at mga anak. Kahirapan sa buhay na ito at sinisikap ko lamang na iligtas kayo. Para huwag kayong mahirapan. Kasi noon, pag nag-asawa, nag-aanak talaga. Isipin mo, yung asawa mo buntis, nagkagera. Paano? Hirap nun. Diba? So, intindihin mo, pag ikaw lang mag-isa, kahit chichirya, mabubuhay ka eh. Pero pag may anak ka, pakainin mo ng Nova, tsaka ng Chippy. Diba? Mag-isip ka, paano gawin natin dito? How can I secure my family? So, mahirap eh. Ang hirap yung sitwasyon. Kaya sabi ni Paul, for practicality's sake, huwag mo na kayong mag-asawa. Pero kung mag-asawa kayo, hindi naman kasalanan yon. Mahirapan nga lang kayo. Nakuha niyo po? And then verses 32 to 35, we will skip this kasi ito po yung tumutukoy po. Yung pong verses 29 to 31, probably tumutukoy po sa pagbibigay po ng elaboration, pagtuon sa kalagayan po nila, sitwasyon nila, na maaring itong mga paghihirap na ito ay reminder sa atin na babalik na ang Panginoon. Kaya ang focus natin dapat sa mga spiritual na bagay. Ngayon, ito na tayo. Malapit na rin tayo magtapos. Verses 32 to 35, sabi dyan, nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Yung pagkabalisa, hindi yung nag-aalala ka, kundi yung meron kang concern sa mga bagay-bagay, di ba? Kapag single ka, ano ang concern mo? Siguro mag-aral, di ba? Mag-aral o kaya naman, meron kang trabaho ka. Pero sa mga magulang, kahit tulog yan, minsan gumagana ang isip, anong kakainin bukas? Pag namali, anong oras mamalengke? Pag namalengke, anong bibilin? Pag namalengke, may pamalengke ba? Ano lulutuin? Kailan lilinisin yung ganito? Kailan magsisilbihan si mister? Maraming iniintindi. So sinasabi ni Paul, kaya payo niya, wag mo na kayo mag-asawa sa sitwasyon natin. Nais kong maging malaya kayo sa pagkabalisa. Ang walang asawa ay nababalisa, isabihin concern siya sa mga bagay ng Panginoon. Pwede siya makapag-focus sa paglilingkod sa Diyos, di ba? Kaya mga young people, maraming time, dapat maglingkod sa Panginoon. Okay, kung papaano niya mabibigyan kasiyahan ng Panginoon. Verse 33, ngunit ang may asawa ay nababalisa, nagiging concern sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi ito kasalanan na bagay sa sanlibutan. Sabihin niya mga earthly concerns, trabaho, papakain sa baby, pag-asikaso sa pamilya, pag-protect sa pamilya, pag-provide sa pamilya. Kung paano niya mabibigyan kasiyahan ng kanyang asawa. Ang kanyang pansin ay nahahati, di ba? O bakit yung iba sa inyo hindi na makapag-choir, dati nagka-choir kayo? Siyempre, pastor, kumakanta na ng lullaby. Iba nang kinakantahan ko ngayon. Di ba? Naiiba eh. Nahati. Ang babaeng walang asawa at ang dalaga ay nababalisa is being concerned, focus sa mga bagay ng Panginoon upang siya ay maging banal at sa katawan at sa espiritu. Ngunit ang babaeng may asawa ay nababalisa, concern, focus sa mga bagay ng sanlibutan, earthly responsibilities. Kung paano niya ibibigyan kasiyahan ng kanyang asawa. Sinasabi ko ito ngayon para sa inyong ikabubuti, hindi upang lagyan ko kayo ng silo o para matrap kayo, kundi kung ano ang nararapat at upang kayo'y makapaglingkod sa Panginoon ng walang sagapal. Ayan. Ang marriage po ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya ang mag-asawa, huwag magbuhay, binata at dalaga. Maiiba ang buhay nyo pa nag-asawa kayo. Hindi sabihin nag-asawa na kayo, ganun pa rin. Iba na buhay may asawa, iba na pananagot. At ka maghuhugas ka ng pinggan, minsan maglalaba ka. Gagawin mo yung mga dating di mo ginagawa kasi may asawa at may pamilya ka na. Kaya ba yun?
On the other hand, pag single ka, regalo ng Diyos sa'yo yan, it is for your own good, kasi it is a blessing, kasi it gives you more time para maglingkod sa Diyos. I'm not saying na yung pag-aalaga ng bata, hindi paglilingkod sa Diyos, but more practically speaking, magamit mo sa church ang iyong panahon. Di ba sa inyo, alam ko, gusto sumama sa soul winning, pero meron kayong maliit. You have to, attend to something about the family. Pero pag single ka, anong schedule, di ba? Maluwag, gano'n. Last point. So, ano yung una? Be pure, beware of sexual immorality. Ano yung pangalawa? Be grateful. Ang singleness is a gift from God. Third, serve. Singleness gives you an opportunity to devote more time in serving God. Ang pagiging single ay nagbibigay ng pagkakataon na mailaan ang mas maraming panahon sa paglilingkod sa Diyos. Ayan. I understand. Minsan may mga single na sila yung nagiging parang tatay o nanay ng pamilya, di ba? Because of some reason, nagkasakit ang mga magulang. But typically speaking, single ka, hindi ka problema, no? Saan ko kuha pambili ng gatas? Di ba? So, paano kung bayaran itong, Meralco namin, O ano kayang pakainin namin for breakfast, mga ganyan. Hindi ba na iniisip yan eh? Di ba? So ilang mga singles, if I may, sabi nung isang nabasa ko, huwag mong sayangin ang pagiging single mo sa pagiging balisa patungkol sa pag-aasawa. Huwag mong ubusin yung oras mo, bakit kaya wala pang nagbibigay ng love letter sa akin? Huwag mong ubusin ang buhay mo dyan. Kasi it is a gift from God. It is a gift from God na dapat gamitin mo sa paglilingkod sa Kanya. Focus on serving the Lord. Sabi nga nung isa na napakinggan ko sa podcast, pag single ka, kumbaga sa karera, takbo ka lang, takbo, bilisan mo ang takbo mo. Sabihin, maglingkod ka sa Panginoon, takbo. Ngayon, kapag naglingkod ka sa Panginoon, nag-focus ka sa Panginoon, nagtagal ka sa Panginoon, at it's time na, tignan mo kung sino yung mga kasama mo, tumatakbo pa rin. At yun, doon ka mamili yung pangasawa mo. Pag ka mag-aasawa na hindi naman tumakbo. Di ba? Pag ka mag-aasawa na hindi tumakbo, yung kasama mo naglilingkod. Sa yun ang isa sa mga consider mo. Di ba? So, singles, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, at ang lahat ng mga bagay na ito, of course, mga needs, pero minsan kailangan din talaga ng companionship. It shall be added unto you. Mga singles, huwag niyo sayangin yung pagiging single niyo sa pagtambay-tambay. Diba? Meron ako, anong ginagawa mo dyan? Tumatambay lang. Gawain na pala yung pagtambay. May mga ganun, di ba? Pinapalipas yung panahon. Di nila alam, yung mga lumipas, di na babalik. Single ka, huwag mo sayangin yung pagiging single mo sa pagtambay. Huwag mo sayangin ang pagiging single mo sa immorality. Di mo na ma-recover yan. Yung buhay na regalo sa iyo ng Diyos na magamit mo sa Kanya, huwag mong ipagamit sa sanlibutan at sa dyablo. Huwag mong sayangin. Ikaw ay single ngayon. Wala pa Maglingkod ka huwag mo sayangin yung panahon na yan. Dahil pagka dumating ang panahon, harap ka sa Panginoon, o kanya naman, nagkaroon ka na ng sarili mong asawa. Paglingon mo, sayang pala. Huwag mong sayangin yan sa pagbabarkada sa mga taong wala sa Panginoon. Huwag mong sayangin yan sa pagbabackslide. Kasi nirigalo sa iyo ng Diyos yan para marami kang time, hindi para marami kang time tumalikod sa Kanya. Marami kang time para gamitin sa Panginoon. Huwag mo sayangin yung gift of singleness. Mamumuhay ng pagbabackslide sa Panginoon. You serve the Lord. Serve the Lord. No? Be involved. Volunteer. Meron ako na, Rick, sabi niya, nung single ako, pag weekends, wala pa akong ginagawa eh. Pupunta ako sa church. Pastor, ano ba pwedeng gawin? Do that. Now, of course, sa mga bahay nyo, maaaring may mga responsibilities kayo. By all means, do that. But, maglaan din kayo ng time
para sa Panginoon. Kasi kaya nga niya kayo binigyan ng gift of singleness para wala kayong distraction masyado sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya mga parents, bigyan din natin ng, utusan natin sila, pagawan sa bahay, pero bigyan din natin sila ng panahon to serve the Lord. Volunteer, be involved. Maging laman kayo ng church. Hanggang single kayo. Ako, naalala ko, okay, kabataan, hindi naman, masabi kong wala akong pinagsisihan, pero na-enjoy ko yung time ko nung ako'y single. Totoo, natutulog ako sa church. Natutulog ako sa church. Excited ako eh. May mga kasama ako dito. Minsan si Brother Bon, tulog kami dito. Ano pagkain namin? Basta hindi masustansya. Gusto namin, nag-construction dito. Construction tayo. Single kami. Construction kami. Ando na akong tutong maghalo ng semento. Diba? Magpalitada, mag-asinta ng hollow blocks. Single eh. BBS, samahan mo. Sumama ka sa choir. Atinan mo lahat ng service. Atinan mo lahat ng service, mga activities. Sumama ka sa mga camp. Minsan gusto mo man, hindi ka na makasama, may mga anak ka na. Siyempre, ibabayad mo din yun. Tapos, pag may maliliit pa, sumama ka sa soul winning. Mga seminar. Pag mayroong project in church, mga work day, sumama ka kasi maluwag ang schedule mo. Regalo sa iyo ng Diyos yan for you to participate in serving the Lord. Pero, meron ba ako mga regrets? Meron. Na sana, nung single ako, sana nagbasa ako ng ibang mga libro. Sana, mas marami pa ako na-share ng gospel. Sana hindi ako masyado naging mahiyain. Sana naglaan ako ng oras para nung hindi pa ako worker, sumama kay pastor. Yung mga regrets kung gano'n. Kasi maluwag yung schedule eh, no? Huwag niyong ubusin sa video games kung ano naman ang ating pagiging single. Pagdating mo sa langit, single ka, tatanungin ka, paanong ginamit mo pagka-single mo? Level 200. Apostol Pedro, level 200 ang narating ko sa Baka sabihin sa'yo ni Pedro, 300 yung sa pero hindi, yung mga bagay hindi niya mapagmamalaki sa Panginoon. Yung mga widow naman, tsaka mga widower, mga biyud at biyuda, single kayo. Di ba? Single kayo ngayon. Huwag niyo pong sayangin yung alam ko. Minsan, Pastor, mahirap yung, naging single kami kasi namatay yung asawa namin. Statistically, ganoon talaga. Mamamatay yung asawa, ay iba naman, iniiwan. But, ibig sabihin yan, kahit pa paano, meron kayong free time. At di isipin nyo, huwag nyo lang isipin na, huwag nyo ubusin lang yung lakas ninyo sa mga gawaing bahay. You think of ways, how can I serve the Lord? Mas marami akong time ngayon, bawasan ang responsibility ko. Spend more time in praying. Or, kausapin niyo yung mga dalaginding, mga bagong may asawa, teach them. It is your responsibility, Titus chapter 1 or chapter 2, to teach the younger women to love their husbands and their children. Turuan sila, gabayan sila sa paglakad sa Panginoon. And kung kayo ay wala pang asawa o nawala ng asawa at nagkukonsider mag-asawa, huwag kayong mag-asawa ng isang tao na magiging hadlang sa inyong paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos maglingkod ka eh. Ba't binigyan ka nga niya ng free time to serve Him? Kukuha ka ng isang tao na maghihinder sa'yo? Sa paglilingkod sa Panginoon? Kaya, huwag mong dagdagan ng restriction ng buhay mo sa pag-aasawa ng unbeliever. Huwag kang mag-asawa ng unbeliever, hindi maglilingkod sa Diyos yan. Huwag ka rin mag-asawa ng Kristiyano na hindi naglilingkod sa Diyos, kasi hadlang yan. Sabi nga nung napakinggan ko, mabuti pa na hindi mapunta sa iyo ang gusto mo, kesa mapunta sa iyo yung ayaw mo. Ano yung sabihin nun? Gusto mo mag-asawa? Hindi napunta eh. Okay, mas mabuti na yan kaysa naman napunta sa iyo, ayaw mo. Gusto kong alam niyo ba may mga nag-asawa, ayaw na, gusto na sana single na lang ako, hindi ko na magawa yung paglilingkod sa Panginoon, ng mga ganyan.
So singleness is a season. Ang pagiging single ay panahon mula sa Diyos upang maglingkod, hindi para magkasala. Remain pure, be grateful, serve the Lord. Mga singles dito, gamitin nyo ang inyong buhay ngayon para someday, lilingunin nyo, may asawa na kayo or nasa piling kayo ng Panginoon na wala kayong pagsisihan na hindi nyo ginamit ang buhay nyo sa Panginoon. Sa mga hindi naman single, pag-pray po natin ang ating po mga kapatid na single na sila po'y manatiling pure, grateful, at serving the Lord. Let's pray. Salamat, Lord, sa iyong salita. Talagang encouragement po ito sa lahat sa amin. Praying, Lord, na kayo po ang gumamit sa aking mga kapatid at nawa nag-minister sa kanila ang iyong hearts at maybe some of them ay kailangan po na humingi ng grace sa inyo, Panginoon, to be faithful during this special time, special season of life. Panalangin po namin manatili silang pure, manatili po sila na grateful, ganon din po na naglilingkod. Palain niyo po aming maigsing paniyaya. Pabantayin na kayo. At tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Tumayo po tayo at tayo po'y mananalangin. Tayo po'y mananalangin, mga kapatid. At sa ilang sandali, patutug tayo ng isang stanza. Marahil, kailangan tayo humingi ng tulong sa Panginoon para mamuhay sa single. This is the time. Marahil, this is the time na we express our gratitude to the Lord na meron siyang gift sa atin. Or maybe wisdom. Paano ba, Lord, magamit ang aking single life sa pagdalingkod sa iyo? And tayo mga may asawa, let's pray for our mga singles sa church. One stanza and then we will close in prayer po. Dakilang Diyos, ako po'y nanalangin para po sa aming mga singles. Lord, manatili nawa silang dalisay. Nawa, Panginoon, ay huwag po silang madiscontent bagkus maging grateful sa iyong binigay sa kanilang this special season of life. And Lord, I pray na maglingkod sila sa iyo. And all of us, Panginoon, kung ano man kami, married o hindi, ay makitaan kami na naglilingkod kami sa iyo sa panahon at abilidad na iyong binigay sa amin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay mag-pray for giving. Manatili po tayo nakatayo.